ito nakita nyo na yung mga nagsimula na yung mga pag-aaresto, nagsimula na yung mga pag-file ng kaso. Pero siguro tingnan natin ang pangmalawakan. No? So, next slide please. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of corruption, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan sila former Speaker Romualdez, sila former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan, nasa ombudsman na. Through referrals, filings by the ICI and DPWH. Siyempre, kasama na rin dyan yung BGC boys, kasama ng iba pang mga empleyado ng DPWH, at kasama din ng mga iba't iba pang contractors, at meron pang ibang mga private. 87. Halos mag-iisang daan na yan. So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan, yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo, at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan, pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalap pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. No? At umpisa pa lang ito. No? Umpisa pa lang ito. No? Marami pang mga i-refer sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. So, ulitin ko. At ngayon, meron ng 23 individuals, can you go back? Na meron ng kaso sa korte. No? Kasama na din dyan si Saldico, etc. No? May kulang dito. No? Anyway, so alam na naman natin sila. No? So, kasama si Sara Diskaya sa kaso sa Davao. No? Dalawa ang kaso ngayon na final sa Sandigan at sa RTC ng Digos. No? 16 sa ayan, nag-e-edit siya. So, hindi, alam naman natin lahat yun. No? So, sa Oriental Mindoro, kasama si Zaldico at sila yung mga DPWH personnel. Sa Digos naman, kasama si Sara Diskaya at yung mga DPWH personnel na nandun. So, at ang sabi ng Ombudsman, nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So, abangan na lang natin yun. No? Okay. So, ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin sa mga final sa Ombudsman at sa mga yon fina-file na sa korte. At ulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. May mga malalaking isda doon. No, na tingin ko naman, nakikita ng mga kababayan natin. Pero dahil nga may proseso tayo, hihintayin natin ngayon at may tiwala tayo sa Ombudsman sa kanyang kakayahan at sa kanyang resolve na mag-file ng mga kaso sa korte para talagang tuluyan ng managot ang mga dapat managot.